Nabisto na po ni Sas Rogando Sasot ang di umano'y kasinungalingan ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, tungkol doon sa kanyang pinangangalandakan, mga kababayan, na hindi siya nakikipag-ugnayan sa ICC. Yan din ang inassure niya dito sa ating sandatahang lakas, men in uniform, na hindi daw niya sinuko ang ating sovereignty. Dahil doon naman ako sa Interpol nakipag-ugnayan Pero subalit datapwat dito sa nakitang dokumentos ni Sas Rogando Sasot, mga kababayan, na galing mismo sa ICC. Public document, mga kababayan, na ngayon lang inilabas ng ICC. Kitang-kita di umano, sabi ni Sas Rogando Sasot, ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC kahit hindi na tayo miyembro. Malinaw daw itong tataksil, mga kababayan, at tila pagsuko sa ating sovereignhiya sa mga banyaga. Panoorin niyo po, ha? I-share niyo muna ito para malaman ng maraming tao ang ating chika. Kailangan itong malaman ng mga Pilipino, mga kababayan. Dahil halata nang nagsisinungaling si Bongbong Marcos. Liar. Ang kanyang kasinungalingan dahil may ebidensya. Hindi ito fake news. Kaya Claire Castro, tigilan mo na yung pagsisinungaling mo. Tigilan na sana ni Claire Castro ang kanyang pagsisinungaling. At bakit pa nila i-deny, mga kababayan, Na totoo naman talagang mayroon silang kabay dyan sa pagpapatapon kay Digong sa ICC. Ang problema kasi nito, mga kababayan, dahil kapag malalaman ng tao, magkakaroon ng implication ito na parang sinusuko na nila ang ating sovereignhiya ni Bongbong Marcos. Okay, so sana yung mga sundalo at pulis makinig sa akin dahil niloko kayo ni Bongbong Marcos. Niloko ni Bongbong Marcos. Which is what's going to be revealed. And hindi ito fake news because this is based on evidence. Dapat, mga kababayan, eto mga sundalo at kapulisan, although sumusunod sila sa kanilang commander-in-chief, mga kababayan, pero ang kanilang totoong amo ay ang sambayan ng Pilipino. At ang sinusunod nila, mga kababayan, ay ang ating saligang batas. Paano kung hindi susunod ang iyong commander-in-chief sa saligang batas? Ewan na natin, mga kababayan, kung ano mangyayari. Galing mismo sa ICC. Galing mismo sa ICC, so, i-release nyo ito, i-share nyo na sa inyong mga chat groups, kainuman, kabarkada, kaek-ekan. Ayan, para malaman ninyo kung nakikinig kayo, ha? Kung nakikinig kayo, yung mga sundalo at pulis, sana nakikinig kayo. Hindi ba? Dahil niloloko na naman tayo ng ating commander-in-chief, Coca-Cola. Ay, nako. Ay, commander-in-coke? So, si Sas ang may sabi. Ano ba tong sinasasabihin ko ngayon? Okay. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto. Okay. Eto. Commander-in-coke. Naalala nyo tong sinabi ni BBM. Yan. Ang sabi niya, palaki na. Interpol lang daw ang kanyang mga kababayan tinulungan. So, ang sabi ni Bongbong hindi Marcos, daw ICC. Di ba kasi, pinatanong siya, bakit mo sinurrender? Di ba, bakit mo sinurrender? Ang sabi ni Bongbong Marcos, Interpol asked for help. And we obliged. Because we have commitment to the Interpol, we have to fulfill. Okay. Yan ang kanyang budol, ha? Hindi siya sa ICC sumunod, kundi sa Interpol daw. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipinos fugitives abroad. Which is kalokohan. So sabi niya, may request kasi yung Interpol Kaya, sinurrender. Kaya namin sinurrender kasi may request yung Interpol. Kaya hindi natin ito ginawa, baka hindi na tayo tulungan ng Interpol sa mga fugitives abroad. As if naman, tinulungan tayo ng Interpol kay Joma Season. Ganon, hindi ba? Ganon ang eksena ni Bongbong Marcos. Liar! Okay. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing, kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. Document from ICC, mga kababayan. Straight from the ICC website, ha? Huwag niyong sabihin sinungaling ang ICC. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Pakinggan niyo, mga kababayan, ha? Booking na booking si Bongbong Marcos dito ayon kay Sas Rogando Sasot. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant
ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Ang haba ng investigation, no? Di ba? Tapos biglang February 10, saka kayo nag-request ng warrant. Bakit? Bakit ka mo? Bakit? Sabihin nyo muna, bakit? Sabihin mo muna kayo ganyan, bakit February 10, 2025 nag-request ng warrant? Everybody now, in your homes, sa mga offices, sigaw ang sambayanan. Bakit February 10, 2025, biglang nag-request ng warrant ang prosecutor ng ICC sa mga judges. Yung may mga taga-Mindanao dyan, nanonood ba kayo? Ayan, ang dami. Malamang. Bakit? Bakit? Ano to? Chicken bucket. Okay. So, bilis. bubuksan na natin. Andito na ang ebidensya. Ang di ba? Galing sa ICC mismo, ha? Sneaky. Okay. Nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng urgent, mga kababayan, no? Urgent! February 10, 2025. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines The government of the Philippines. Pakinggan nyo, ha? Late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Late 2024. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Binigyan nila ng idea ang ICC, mga kababayan. Pero hindi lang po dyan nagtatapos, ha? Itong pinaka maganda dyan. Yung redacted. Redacted. Ibig sabihin po ng redacted, confidential. Confidential. Okay, 570. Ayan o. Confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what? Kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Government communication to ICC. So, paano na yan, Bongbong Marcos? Sabi mo, hindi ka nakikipag-communicate, nakikipag-cooperate sa ICC dahil sa Interpol lang. Liar! Tapos ngayon, wala ka raw hand. Lumalabas dito sa nadiskubrihan ni SAS na nakikipag-kontsabahan ka sa ICC. Communication ni BBM. Wala na yung jurisdiction sa atin, mga kababayan, nakipag-kontsabahan siya. Communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Nako. Yes. Because yung mga ganyang communications, they are confidential communication ng government of the Philippines through BBM. Siyempre, sino ba presidente? Sabi ni SAS Rogando Sasot, mga kababayan. Yan, may dokumento. Okay? Because they are diplomatic correspondents. Tapos sabi nila, wala. Alam naman nating meron Pilit lang nilang mga kababayan. Dinideny. Para wala sila pananagutan sa batas. Pues, ngayon, ang ICC mismo ang nag-booking. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At ang suggestion noong January 2025. Ginamit pa ng ICC, mga kababayan, ang suggestion ng mga bangag. Binigyan nilang na idea ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya. Ang tawag dyan, kuntsabahan, di ba? So ngayon, mga kababayan, makakaasa pa ba kayo ng patas sa laban ni Digong doon sa ICC? Kawawa si Tatay Digong, mga kababayan. Na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. Okay. Nagets nyo na.
Nagets nyo na, mga friends? Yeah. Nagets nyo na? Kung nagets nyo na, madali namang mag-gets, di ba? Di ba? Gets. Kuntsabahan sila. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung Confidential. public announcement yung redacted, hindi mo naman i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC. Kaya redacted. Nagets nyo? Okay? Usually kasi Pinindutan pala, mga kababayan, ha? Base dito sa analysis ni Sasot ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC. pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Niredact. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear. So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate, kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. So, may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone. Siguro, just in case na papalitan ako ni Sara. Oh, hindi na yan mangyayari. Kaya, let's do it right now. Baka ganyan. Si Bongbong Marcos, whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon, nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Di ba? Bongbong. Baka palitan ako ni Sara. Baka ganyan. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Oo. Baka. Kaya, nangamba ang Nangamba. ICC. Oh, kaya may nadali. Na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila ma-arresto si Duterte. Kaya nakipagkuntsabahan. Hindi ba kuntsabahan yun, mga kababayan, di ba? Bakit ka mag-donate ng chartered flight gamit ang Philippine plane, mga kababayan? Piloto ng Pilipino. Nagets nyo na. Kaya, ang huhudas, no? isang malaki na namang budolero Budol. ang ating commander in Coca-Cola. Commander in Coke? Kayo nagbigay. Siya sabi. Kayo, February 10, 2025, nag-apply ng warrant urgent. Bakit urgent? Kasi, kaya urgent, dahil nga, dito sa redacted. Dahil baka kung mapalitan ni Sara, hindi na mangyayari yung pag-aresto kay Duterte. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan, sa bago na namang natuklasan ni Sastrogando Sasot kung dito sa pagsisinungaling ni BBM di umano, ha? Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.